Good news ito dahil nautakan ni Vice President Sara Duterte itong mga kongresista, mga kababayan. Grabe, talunan ho ang nangyayari sa kanila ngayon dahil sa matinding strategy na ginamit ni Vice President Inday Sara Duterte. Good news po itong pag-usapan natin. Dahil yung strategy kampo ni BP Sara is working. Post ni Attorney Trixie Angeles. Pigil na pigil ang Committee on Justice. Ang layo sa ginawa ng good governance noong 19th Congress. Effective yung strategy ng lawyers ni BP Sara. Ang dami akong post na nababasang ganyan na ingat na ingat yung Committee on Justice sa ginawa nilang hearing dahil ayaw nilang magkamali kasi one false move nilang gagawin dito, lalong madadagdagan yung ebidensya laban sa kanila sa kasong naisampa na sa Korte Suprema. Isa lang ibig sabihin nito, mga kababayan, talagang panalo na si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya tingnan nyo, walang proving questions, walang simple lang. So kung baga, natamimi sila doon sa pagsampa ng petition sa Korte Suprema. Hindi na yung katulad nung, malala nyo, noong 19th Congress sa Committee on Good Governance. Grabing astig ang mga kongresista. Tama. Magtanong sila, akala nila sila na ang hari. Yes. Ngayon, para silang Basang sisi bang tawag nun? Yung gusto mong bumira, kailang hindi ka makabira dahil nag-aalala ka, baka mamaya magbumirang sa iyo. Ay, ang galing. So, eto na. Hindi pa ito ang simula ng bloodbath, ha? Ano pa lang ito, mga kababayan, parang practice pa lamang ho ito ng bloodbath. Mas matindi pa yan pag nasa Senado na. Seminary, parang warm up lang ito, kailang nagiging exciting na. Okay, basa tayo ng mga comments. Rapi Oy, can anyone share how many times Luistro said the word clarificatory? Ano ba yan? Clarificatory. From mini trial, naging clarificatory na lang. Kasi kung uulitin pa niya yan na, well, we are conducting a mini trial, patay. Inaamin na nila na hindi talaga pwede yung mini trial. Kaya palusot ni Congresswoman Luistro na, yes, I said that just to educate the people. Sabi na Atty. Roque, inamin na ni Luistro ang kanyang pagkakamali. Feeling senador kasi siya, but it's not. Ano ba yan? Mini trial, full-blown trial. Ano bang ganun? Fishing expedition kasi ito, kabayan. Trial. Oh. Dalawa lang stages ng impeachment. Investigation, ito ngayon, ginagawa. Kung may probable cause, iakyat sa Senado, makonvene ang impeachment ko. Trial. Yes, tama. There is no such thing as full-blown trial. There is no such thing as mini trial. There is only one trial. Kaya, takot na silang, kaya nabigwasan. Oh, I think that's the right word. Nabigwasan sila ngayon dahil yung parabang anong tawag nyo? May nag-aabang na mahulog sa kanilang liig pag false move sila. Madadali na naman sila, ma-strike to na naman sila sa Korte Suprema. So again, wais talaga itong mga abogado ni BP Sara, yung timing nila sa pagsampa ng petition. Ande Pariñas,
Never interrupt your enemy when he's making a mistake. Reche Reble, pigil na pigil ang Committee on Justice. Ang layo ng ginawa nila noong 19th Congress. Perang galing sa ransom, kidnap for racket. Yung sa painting na binigay daw niya kay BP Sara, debunk na kagad. Kaya siguro pinauwi na din maaga dahil ang daming sinasabi na di ako sigurado. Iyon na nga mga kababayan, no? Masasabi ho natin talagang wala. Palpak na agad ang unang araw ng testimonya ni Ramil Madriaga sa painting pa lang mga kababayan, palpak na. Di ko na matandaanan. Di ko na bilang total amount. Paano lulusit? So, yeah, sa cross-examination, yung ganyan na, ay nako, mapapahiya lang sila. Ako, nakapanood na ako ng trial sa RTC. Testigo na kulang-kulang ang kanyang kalaman, batikang lawyer na well prepared. Ulitin ko yung kaso ng aking yung kaso ng aking kaibigan na nanood ako. Nung nag-testify na yung complainant mismo, nako, yung abogado, dalawang abogado nagtulungan. May prepared questions na sila. Yung parang dugtong-dugtong yung mga question hanggang doon sa last part. Doon na booking yung witness. Diyan madadali si Madriaga, no? Kapag nagkaroon na ho ng tanungan sa Senado, kapag nagkaroon na ng trial, diyan mahuhuli na nagsisinungaling itong si Ramil Madriaga. Yung sagot niya nahulog sa patibong. So, yung sagot niya, ano ba yon? Sir Witness, tanong ng abogado, are you aware of the doctrine of imminent and present danger? Yes, Your Honor. Then, ito bang reklamo mo na ito is nang dahil sa ginawa ng aking kliyente, nagresulta ba ng kaguluhan? There, tumult, was there violence? None, Your Honor. Oh, nung sinabi niyang none, wala na. Bagsak. Mamaya, nung na-realize ng witness na nagkamali siya, nag-manifest siya. Your Honor, can I say something? Nako, nagalit ang judge. Why are you, let your lawyer manifest, not you. Galing. So, ganyan ang mangyayari kay Madriaga. Pag trial na sa Senado, nako, pabor sa atin. Kaya magpasalamat tayo sa mga director, sa mga handler ni Madriaga na kinuha nila si Madriaga dahil dito sila matatalo. Parang hinukay nila ang sarili nilang libingan sa pamamagitan ng paggamit kay Madriaga. Again, panalo kampo ni BP Sara sa mga trial na ito and the next to come dahil nautakan na isahan sila sa wise strategy ni BP Sara. So yan nga mga kababayan, ang naging comment to opinion ni General Macana sa General Viewpoint, mga kabayan. Di ba? Panalo na yung ating Vice Presidente. Nautakan, no? Nautakan itong mga congressman na ito mga kababayan. Itong mga nag-aastang mga senador kasi parang sila na ho ang nagagawa ng trial. So dito pa lamang ay talagang bagsak na. Wala na silang kredibilidad, no? Napansin niyo yung mga trial na ginagawa ho nila, no? Maingat na maingat ho sila sa kanilang mga pinagsasabi, no? O ngayon, siraan man nila ng siraan si Vice President Sara Duterte sa Kongreso, no, sa kanilang ginagawang mini trial. Pagdating ho sa Senado, talagang absuelto yung ating Vice Presidente, mga kababayan, dahil dito sa script na mali-mali, no? Mali-mali yung nasabi
itong kay Madriaga. Doon sa painting pa lang mga kababayan, talagang wala na. Pakak, wala, palpak. O, di ba? O yun sa picture naman ng greetings ni Bibi Sara, palpak. O, ano pa bang mga palpak? Yung yung sasakyan doon sa yung sa may Kapatagan, tas kita yung Mayon Volcano, saan daw matatagpuan? Sa Naga City. Wow, mga kababayan. Wala na, talong-talo na ho itong ginagawa nilang script at panalo na yung ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte ang susunod na presidente ng Pilipinas.